Isang tahanan. Paano ba masasabing tahanan ng isang lugar? Isa ba itong bahay? Sementado, konkreto, tinutuluyan o tinutulugan? O isa itong pamilya? May anak, nanay, tatay, lola, lolo, auntie, uncle, tita, tito, isama pa ang pinsan. Sabi ng Wikipedia, ang tahanan ay maihahalin tulad sa bahay, isang kayarian o istrukturang gawa ng tao, at ng isang tirahan na napapalibutan ng mga dingding at may bubong. Sabi naman ni Answers.com, ang tahanan ay kinabibilangan ng isang pamilya kung saan masayang nagsasama-sama ang mag-asawa kasama ang kanilang mga anak. Ano ba talaga, ate? Seriously, music please. Ang tahanan ay isang lugar kung saan ang bawat isang miyembro nito ay tanggap ang personalidad ng bawat isa, nagtutulungan at nagpapalakasan sa araw-araw na pamumuhay. Kung paiikliin ko ang mahabang pangalan ng Redeemed Christian Church of Christ Ministry San Mateo, tatawagin ko itong isang tahanan. Isang tahanang naitayo 16 na taon na ang nakararaan. Late 90s, ang tahanang ito ay naitayo sa ilalim ng Koreanong misyonero sa katauhan ni Reverend Juan Manago. Ang tahanang ito ay tila isang bahay kubo, kahit munti. Ang halaman noon ay sari-sari, may saging, at sa paligid-ligid ay puno ng linga. Pero hindi naman nanatiling bahay kubo ang tahanang ito. Sa pagtutulungan ng pamilyang naroon na naisaayos at nagkaroon ng isang building na matatawag. May kuryente, may haligi, konkreto ang sahig. Noong 1998, lumisan sa ilalim ng mga Koreanong misyonero ang amang may tuturing ng misyon. Sina Reverend Virgilio Rivera, Reverend June Osorio at Reverend Eladio Sumabat ay bumuo ng pamilya at tinawag na Reformed Christian Church of Christ Ministry. Mula noon ay pinagsumikapan ng mga pastor kasama ang ilang miyembro ng pamilyang ito na palaguin ang misyon. Ang petsang December 9, 2001 ay naging mahalaga para sa iglesyang ito sapagkat isang ministeryo na nagsilbing isa sa mga kalakasan ng iglesia ang naitayo. Ito ay ang ministeryo ng pananalangin. Mula sa arawang pananalangin na ito sa loob ng iglesia ay nakakarating pa ito sa iba't ibang dako. At tuwing unang Huwebes nga ng buwan, pumupunta na ito sa Prayer Mountain. Pag-uwi, baon nilang isang pusong may awit para sa ulo ng tahanan na si Jesucristo. Sa anumang pamilya ay may kailangang kaharaping matinding pagsubok. Noong June taong 2009 lamang ay naipaayos ang tahanan ng RCCCM San Mateo. Ngunit sa kasamaang palad, Setyembre ng taon ding yun dumalaw ang isang malakas na bagyo sa Pilipinas, ang Bagyong Ondoy. Sa unang pagkakataon ay nakaranas ng baha ang bayan ng San Mateo at labis na naapektuhan ng iglesia. Nasira ang mga bagong pundar na gamit at walang naisalbang anumang bagay. Nang humupa ang baha at umalis na ang bagyo, pinakita ng Diyos sa pamilyang ito ang katapatan niya. Maraming tulong ang dumating sa tahanang ito na siyang nagbalik sa dating sigla at kaayusan ng lahat. Apat na taon makalipas ang bagyong yun.
Isang miyembro ng pamilyang hinipo ng Diyos upang mas gawing organisado ang ministeryo ng musika. Disyembre taong 2013, isang konsyerto ang naidaos upang makabili ng mga bagong gamit sa musika ang iglesia. Tila isa itong imposibleng proyekto sapagkat halos 2 buwan lamang ang nailaang paghahanda para rito. Pero sadyang sa biyaya mo ang naging titulo nito sapagkat sa biyaya ni Jesus ay matagumpay itong naidaos. Bakit nga ba pamilyang may tuturing ang iglesyang ito? Sapagkat ang misyon na ito ay binubuo ng mga miyembro na may iba't ibang personalidad, ngunit may iisang layunin na parangalan at ipakalat ang mensahe ni Jesucristo sa mga Pilipinong paraan. Sabi nila mga Pilipino na daw ang may pinakamalaking pamilya sa buong mundo. Di ko alam kung totoo yun, pero ang alam ko, ang pamilya ng RCCCM ay lumalaki na talaga sa paglipas ng panahon. Nariyan ang Loidas Fellowship, binubuo ng mga ilaw ng tahanan. Ang Moses Fellowship, binubuo naman ng mga haligi ng tahanan. Ang mga batang makukulit na ordinaryo mo makikitang naglalaro, nasa isang maliit na silid upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang kuya at ate ng mga batang ito naman ay binigyan naman ng pangalan na Reformed Youth Christian Organization o RYCO. Ang bawat miyembro ng pamilyang ito ay nagsusumikap na lumago ang iglesia. Hindi perpekto ang pamilyang ito. Minsan may pagkukulang at minsan din may hindi pagkakaunawaan. Pero paano bang umabot ito ng 6 na taon?
Ilang beses nga ba sinabi ni Jesus sa mga alagad niya na unawain at mahalin ninyo ang bawat isa? Sa kabila ng pagiging hindi perpekto nito ay patuloy ang pagsusumikap ng miyembro na unawain ang bawat isa, patatagin ang pananampalataya ng bawat isa at tulungan ng bawat isa. Efeso 2:18-22. Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo ay kapwa may daan patungo sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at mga banyaga, subalit mga mamamayang kasama ng mga banal at ng sambahayan ng Diyos. Kayo ay naitayo sa saligan ng mga apostol at mga propeta. Si Jesucristo ang siya mismong batong panulok. Sa Kanya, ang lahat ng bahagi ng gusali na sama-samang pinaghugpong ay lumalago sa isang banal na dako sa Panginoon. Sa Kanya rin kayo ay sama-samang itinayo upang maging tirahan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Maligayang kaarawan, RCCCM San Mateo. For me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Lord, we vow to live holy, bowing our knees to you only. As for me and my house, we will serve the Lord.